Eastern Mindanao, kabilang na ilang bahagi ng Visayas, patuloy pa rin ulanin, bunsod pa rin ng extension trough embedded ng Intertropical Convergence Zone. Aabot ba ito ng dispiras ng New Year? Alamin. Pero tatlong weather systems magpapatuloy pa rin, kabilang na ang hanging amihan, stainless at mahinang sea line. Surface trough na namumuo sa katimugang parte ng Mindanao, magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Chance ang maging bagyo, napakababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, December 26, 2024. Ang oras nating Boswent may maga ay alas 9:46 na ng umaga. Well, grabe po ang lamig na naramdaman natin kaninang madaling araw at base sa aking weather station kanina, pinakamababa na naitala sa amin na umabot ng 23.5 degrees Celsius ang ginaw. So alam nyo na po, dyan sa mataas na lugar, kabilang na ang Benguet at Baguio, mas nakaranas kayo ng grabing lamig at nakaka-frostbite na ang lamig dyan, lalo na sa beban ng Atok Benguet. So, jacket mga folks dahil dito rin sa amin sa Caloocan kaninang madaling araw at kagabi ay grabe na ang lamig na ng simoy ng hangin. Despite na kulob na sa loob ng aking tinitirhan ay nanunuot yung lamig sa labas ng paligid ng aming lugar dito sa Caloocan City. So, asahan ko na napakataas ang concentration ng ating humidity kasabay na kahapon ay nagkaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan kahapong maghapon. At ayon sa ating Doppler radar imagery, medyo kumakalma na po ang water vapor dito sa bahagi ng Metro Manila, ilang karatig ng Calabarzon at gloomy na lamang ang umiiral. So, yung mga isolated rain showers ay magiging case-to-case na lamang. Pero dyan sa bahagi pa rin ng silangan ng Northern Luzon, pababa na yun ng Southern Luzon, ay makakaranas pa rin tayo ng mga ganong mahihinang kalat-kalat na pag-ulan, ha? So, medyo magbaon pa rin kayo ng payong. Kung sakaling hindi pa kayo umuwi dahil inaasahan na natin ay naka-long extension vacation na yung iba dahil magkakaroon nga po ng long weekend bago mag-New Year. So, baka yung iba in-extend na nila yung kanilang bakasyon hanggang sa pagpasok na ng bagong taon yan. Since maglo-long weekend naman, pagdating ng Huwebes yata. If I'm not mistaken, kung di nagkakamali, mga bukas na ata ng Biyernes. So, not sure. Magkakaroon ng long weekend daw yan. Pa-double check. May long weekend, so baka ngayon haba na ang in-extend nila na bakasyon. Sa ating lightning detection system, meron tayong na-detect na 5 lightning strikes as of 9:48 a.m. Wala sa aking lightning detection system sa Caloocan, malapit dyan sa bahagi ng Batangas at dito sa may bandang Quezon Province, kung di malapit sa may bandang General Nakar o dyan sa may bandang Quezon Province. Ingat na lamang po sa mga pagkulog at pagkidlat, kabilang na dyan sa may bandang Palawan. Dahil nakakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy pa rin ang umiiral. Well, as usual po, dahil kitang-kita naman na mataas pa rin ang ating forecast and storm prediction. 100% chance of rain daw, pero mga light drizzle rains madalas. At potentially may mga partly cloudy pa rin ang inaasahan. Sa last temperature nga, naitala na weather station, kaninang 4:11 a.m. nakapagtala kami ng pinakamababang temperatura na na-record dito sa amin sa Caloocan ngayong buwan ng December. Nasa 23.5 degrees Celsius ang naging pinakamababa. So, napakalamig na nito sa amin sa Caloocan. Halos hindi na ako nagbubukas ng aming electric fan, pero feeling ko parang naka-low cold na air conditioning yung pakiramdam. Ganun po yung lamig. Kahapon, may tuturing pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan, umabot lamang ng 24.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon na at 5:23 p.m. Yan na yung pinakamataas. Ibig sabihin napakababa ng temperatura. Ibig sabihin namang grabe ang ating amihan ngayon dito sa Metro Manila.
simula nung kahapon, araw mismo ng Pasko, dahil umuulan po kahapon sa araw mismo ng Pasko. So, ang bad news lamang, yung mga mamamasyal sana dyan sa may bandang park, sa may bandang seaside, dyan sa Pasay, tapos sa Quezon City Circle, medyo naunsyamik dahil nga po maulan ang maghapon. Kaya napakababa ng temperatura, kasabay ng amihan, sinabayan pa ng mga pag-ulan. So, ibig sabihin, wala tayong magiging komento nito sa ating heat index dahil may tuturing na napaka-breeze o cold breeze ang naging heat index sa amin kahapon na 24.9 degrees Celsius lamang. So, halos halos walang Z o walang heat index na may tuturing dahil napaka-cold breeze at napakataas ng wet bulb at 25.3 degrees Celsius. So, kung mapapansin ninyo, yung ating outside humidity, 82%, at kahapon ay mabot ng halos 95% yung outside humidity. So, napakataas ang concentration. Yung dew point, halos 25 degrees. Tumaas ito ng 18 degrees since last hour. So, napakataas ng ating dew point. So, ibig sabihin yung lamig, napaka-highly concentrated. Doon po ang ibig sabihin yan. Pero kung tatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang Sinait Station na nasa 32.5 degrees Celsius, so pinakamataas na yan sa bansa. Sa lowest temperature sa Baguio, which is nakapagtataka na natiling 17.6 degrees Celsius, ang kanilang lowest temperature, despite na bumababa na ng husto ang temperatura dito sa Metro Manila. Pagdating naman sa Inulan, ang Dipolog nakaranas ng 47 mm ang pag-ulan sa kanila, pero sa amin kahapon sa Caloocan ay nakaranas kami ng 25.8 mm na total rainfall. At nung isang araw ay nakaranas kami ng halos mahigit 30 mm na total rainfall nung disperas ng Pasko. So, pinakamataas na buhos na ito ng ulan sa amin for the month of December. Pinakamataas na buhos na yan. So, within 7 days, nasa 30.9 mm ang total rainfall. Nakahabol pa kami sa Caloocan for December rainfall. Umabot ng 97.2 mm na total rainfall. Pinakamataas na to, hindi gaya ng mga nakaraang taon na nasa 41.8 mm lamang ang maximum na total rainfall namin sa Caloocan. Humigit ito ng mahigit 55.4 mm. So, nag-total of 97.2 mm ang highest average namin nitong December. Hindi kagaya last year o mga nakaraang taon na nasa 41.8 mm lamang ang naging total average rainfall. So, bigla-biglaan kasi nagkaroon ng parang monsoon trough na nagpaulan po. Kasama, combination na kasi yan ng easterlies at ng sea line. So, nagkaroon ng napakataas na saturated water vapor na umabot nga po dito sa Caloocan at bumuhos nga po halos tuloy-tuloy maghapon. At dahil sa mataas ang ating amihan, umabot sa 1,014 hectopascals ang high pressure area. So, mayroon tayong high pressure area dito sa NCR, lalo na sa Pahilagang Luzon, Central Luzon at Extreme Northern Luzon. Mataas po ang ating atmospheric pressure. So, ibig sabihin lamang nito, yung high pressure dulot po ng amihan ay napakalakas na. And steady ito since last hour. Taso, 1,014 hectopascals. Kapag ganyan, malabo tayong tamaan ng anumang bagyo dito sa Luzon dahil sa napakataas na atmospheric pressure. Maliban lamang sa may bandang south, sa may bandang Mindanao, yan, aabutan sila dyan. Diyan, yung area na yan, mababa ang atmospheric pressure dahil embedded yan ng intertropical convergence zone. High tide and low tide status, so far ay nasa minimum low ulit tayo. May 1 hour and 25 minutes pa to minimum low. So, kamustahin natin since wala tayong report kahapon, alam mo na, Pasko po. So, medyo busy-busy tayo sa ating mga kamag-anakan na nagse-celebrate ng Pasko kahapon. So, hindi tayo nakapag-report. At wala ako sa aking lugar, nasa ibang lugar po kasi inyong lingkod. So, kung sisilipin po natin yung high tide and low tide gamit ang ating almanac, yan, tingnan natin kung mataas. Well, hindi naman. Pinakamataas na ang 0.8 meter. So, nitong hapon, 0.3 lamang. So, halos low tide tayo maghapon. Mga bandang maggagabi po, maaabot ng halos 0.8 meters ang taas niya. So, hindi pa rin umaabot ng 1 meter. Kaya lang, patuloy pa rin na mataas ang ating alon dahil hindi naman tayo nagkamali ng ating mga analysis
kahit nung isang araw na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan, kahit sa disperas ng Pasko at sa araw mismo ng Pasko. Hindi naman tayo nagkamali sa ating analysis. Ngayon, kung titingnan naman natin yung significant wave height, well, mataas pa rin ang alon sa buong silangan ng bansa at extreme nodal Luzon, maabot pa rin ng 1.25 hanggang at least 4 meters, lalo na dyan sa may bandang Kalintang Channel, delikado pong pumalaot dyan. At dito sa may sumandang silangan naman ay asahan ninyo na nakakahilo ang biyahe kapag tatawid kayo ng Roro dahil napakamaalon pa rin ang karagatan dyan. Malakas po ang daloy ng ating easterly trade wind na sumasabay din sa halo ng amihan dito sa Hilaga. So dahil po dyan, medyo malubak ang karagatan. Ganun po yun, ang ibig sabihin nun. So, sa mga malilit na mangingisda, kung mangingisda kayo ngayong araw, well, medyo delikado po. Kung maaari, gumamit kayo ng mas malaki-laking bangka para kakayanin niya yung at least 1.25 meters na alon. So, tatagal ba yan hanggang magdidisparas? Well, base dito sa forecast, kung i-extend natin, hanggang bukas po ng December 27, ay magpapatuloy pa rin ang mataas na alon sa binanggit natin ng mga lugar, especially sa buong silangan ng bansa. At wala pa kagabi, hindi maganda ang ating air quality ha. At nanatiling nasa moderate pa rin ang ating air quality, yung air concentration, 56 index o 14.38 micrograms per cubic meter. So nagsimula ang hindi magandang air quality natin dahil maraming nagpapaputok at maraming nagbarbarbecue. Base sa aking weather station, ay makikita na tumaas yung ating air quality. So, nag-moderate to unhealthy po. So, kung sisilipin natin yung pinakadetalye para sa ating total air quality monitoring, dahil inaral ko rin ito kagabi. Napansin ko rin, simula nung disperas ng Pasko, ay tumaas ang ating air pollution. Yan. Hindi naman to galing sa bulkan. Tumaas lamang yung air pollution. So, in the past 24 hours, ayan o, tumaas. Mula kaninang madaling araw, ayan, tuloy-tuloy pa rin. May nagpapaputok din. Mga bandang alas 2 na madaling araw, medyo kumalma na siya, bumaba ng konti. May mga ilan din na lamang na nagpapaputok siguro or may mga nagbarbarbecue pa. Pero nung kahapon ng maghapon, ayan, mula bandang alas 3, so on, bago maghating gabi, ang dami pong nagpapaputok ng mga paputok. So, kung di tayo nagkakamali, marami na raw nadidisgrasya sa paputok ha. Wala pang New Year, mabot na raw sa mahigit 40 ang mga nadisgrasya. Then napakadelikado po ng mga paputok na ginagamit ngayon. At ganun din sa ating PM10. PM10 ay mataas din. So kung within 7 days, mapapansin niyo nagsimula ang pagtaas noong 24 na. Yan. Disperas ng Pasko, tumaas na siya. Well, obvious naman, marami nang nagpa-party-party dyan sa mga oras na yan at mga gumagamit ng mga paputok at mga nagpapakwitis na rin yung iba, yung mga mayayaman. At nakita ko rin yan dito sa amin noon. Yan. So, wala na ako niyan at offline tayo pero tuloy-tuloy yung aking mga aparato na nagre-record at kitang-kita naman, tumaas siya. Then, pagdating ng madaling araw, medyo kumalma muna and then, pagdating ng kinaumagahan at maghapon na naman ng araw ng Pasko, tumaas na naman siya. So, maraming gumagamit ngayon ng usok ng dalawang araw mula kahapon at noong disperas ng Pasko. So, yun. Mapapansin niyo yun lamang, disperas lang ng Pasko. Sa loob ng isang buwan, papansinin natin, ito kasi galing ito sa yung VOG ng bulkan. Yan. Ito na yung galing lamang sa ordinary na usok. Mapapansin nyo yung difference kapag SO2 ang nadedetect. Madalas, ganyang kataas yan. Taas 113. Nag-unhealthy talaga siya. Pero yung mga paputok, yan, yung mga nagsisiga, ganyan lang kataas. Kadalasan tumataas yung air pollution. Yan. Nung disperas na Pasko at araw ng Pasko. So, ewan natin ngayon kung patuloy pa rin magtataas since nasa moderate air quality pa rin tayo. Yan. Kung gusto nyo malaman yung 1 year, makikita rin natin. Ito yung New Year. Ito yung,
disperas ito ng New Year. Maabot ng 375. Well, obvious naman yan. Ang dami nagpaputok niyan. So, tingnan natin kung madadaig nito pagdating ng December 31, ngayong December. Kung mahihigitan ba niya itong paputok nito. Tapos, nagkaroon ng bog, ayan, dahil na rin sa SO2. Nagkaroon ng highly concentrated yung Bulkang Taal. Yan. Kailan ba ito? Yan. Mga June ito. Ayan, June. June 22. Mga June 22, June 21. Yan. O, June 22 nga. Maabot din ng napakataas. So, tingnan natin sa 31 kung mahihigitan ba niya to. Yung napakataas na air quality na pollution. Maabot ng 375, oh. So, tingnan natin yan. Yan yung pang 1 year. So, madali. Makikita ninyo dito yung data. Yung historical air pollution natin. Galing mismo yan sa aking air quality sensor sa Caloocan. So, again, magmas po tayo para sa mga sensitibong mga baga, mga folks, ha? At diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 6:19 a.m. Nasang lulubog ito mamayang 5:34 p.m. At ang ating 21% illuminated na lamang na waning crescent ng buwan. Halos yan ang huling waning crescent ng buwan ngayong taon. Ay magmo-moonrise ito mamaya pang hapon. So, kaninang madaling araw pala, rather. Kaninang madaling araw ito, nag-moonrise. Ayan, so palubog pa lamang siya. Nasa elevation of 45 degrees elevation pa lamang. So, mamayang 1:43 p.m. pa po ito lulubog. Yan. So, kung medyo dimmer, yung paligid din, yung makikita nyo po yan, yung buwan. Dito sa amin, masyado makulimlim eh. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas ng Biyernes, patuloy tayo magiging overcast and gloomy. So, very partly cloudy, tumusin cloudy pa rin maghapon. Maya-maya daw magiging klaro ang himpapuin, pero kung titingnan natin in actual, makulimlim. Halos walang masyadong UV index, mababa. At yung solar energy, napakababa lamang ngayon, no? UV2 lang. So, napakababa ng aming UV index dito sa Caloocan. So, tingnan natin kung mag-clear skies daw mamayang hapon, pero mataas ang tsansa ng pag-ulan. So, kung mataas ang tsansa ng pag-ulan, in chaos theory, mababa. Mababang magkaroon tayo ng tinding sikat ng araw. Siguro medyo makulimlim lamang ang halos maghapon natin. Bukas, magiging partly cloudy daw ng maghapon. 16 to 20% daw ang tsansa ng pag-ulan. Bukas daw yan ng Biyernes. So, titingnan natin. Ayon sa lowest temperature, maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected naman ay nasa 24 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita dito sa pinaka-rainbow graphics mula sa Himawari 8, satellite ng Japan Meteorological Agency, at dito na rin sa NOAA na ginagamit natin para mas maklaro at mas detalyado. Kung titingnan muna natin dito sa Himawari 8, papapansin natin ay maulan pa rin tuloy-tuloy ang bahagi po ng Mindanao. Well, gaya ng ating sinasabi pa ng mga nakarang araw, patuloy tayo makakaranas ng embedded at extension ng intertropical convergence zone. Ayan, no? Pero ito, mas mababa ng konti na dahil nakupush pababa masyado. Medyo malakas na yung lawak ng high pressure area dito. Maabot ng bandang Southern Luzon. So medyo mababa ang ITCC. Yan, yung ITCC na nagbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, moderate to heavy rain showers, ilang bahagi nga po ng silangan ng Mindanao. Especially sa bahagi ng Surigao region. Yan, Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur po yan. Yan. At ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha dahil tuloy-tuloy pa rin kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung titingnan naman natin in details mula sa ating OSM map ay makakaranas pa rin ang pag-ulan, moderate to heavy rain showers pa rin ang bahagi ng Dinagat Island at Siargao, Surigao del Norte at the rest ng Agusan del Norte. Pababa na yan ang buong Agusan del Sur, so halos buong Caraga area. Kasama na rin ang silangan ng Bislig, pababa ng Davao de Oro. So, ang Compostela Valley, uulanin din, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po ang iiral. Kitang-kita naman sa satellite imagery. Kasama na ang Davao Oriental. So, hanggang dyan na yan sa bahagi na yan ng dulong-dulo ng Governor Noroso. At wala naman sa may bandang Davao region, makakananas po kayo na mas maulap pa rin ng papurin at kalat-kalat ka rin ng mga moderate to heavy rain showers anytime. Pero madalas mga light to moderate ang magiging mas madalas na buhos ng ulan. So, ang Davao City, makakaranas ng mas makulimlim na himpapurin at kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Maulap naman ang paligid ng Davao del Sur hanggang Davao Occidental,
Asahan pa rin ang mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, mga ilang light to some moderate heavy rain showers, kabilang na ang buong Sorsogen area ha. So mula dyan sa bahagi ng South Cotabato, Sultan Kudarat, hanggang pataas na ng Maguindanao del Sur, North Cotabato hanggang Maguindanao del Norte. Wala naman sa bahagi ng Lanao del Sur, pataas na ng Lanao del Norte, magiging maulap din ang ipaporin ninyo dyan. Asahan din ang mga kalat-kalat na ulan na may ilang pagkidlat at pagtulog na mas madalas na iiral. Siyempre sa buong bahagi ng Northern Mindanao mula Iligan hanggang dyan sa may bandang Cagayan de Oro, Camiguin at the rest ng Misamis Oriental hanggang bandang boundary ng Butuan, makakaranas din kayo ng mas maulap na himpapurin na may mga ilang kalat-kalat na mga light drizzle rains na may mga pagkulog at pagkidlat, kabilang na rin ang bahagi ng Bukidnon area. Siyempre, dyan sa may boundary ng Agusan del Sur, magiging mas maulap din kayo dyan at mga light drizzle rains na pag-ulan. Papasok naman ng Osamis, kasama na ang Misamis Occidental hanggang dyan sa may bandang Ditulog, maulap din ang Ipapurin and the rest ng Zamboanga Peninsula. Magiging maulap din ang inyong Ipapurin, pero mula sa Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, makakaranas kayo ng mga ilang light to some moderate rain showers. So magdala po ng pananggalang sa ulan dahil halos maghapon po yan. Dahil naka-embed sa inyo nga po ang extension ng ITCC na sinasabayan pa ng medyo developing na surface trap. Ito po yung pinaka-surface trap. Mababa naman ang chance na maging bagyo yan. Mababa lang yung atmospheric pressure to 1,008 hectopascals to 1,007 hectopascals, which is thunderstormy lamang yun. So wala tayong magiging problema dyan. Magiging maulan lamang talaga ang parte ninyo yan sa Mindanao. So mula sa bahagi ng Zamboanga del Norte, kasama na ang buong Zamboanga Peninsula hanggang Zamboanga City, lalo na sa isla ng Basilan at Olusulu, makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po. Ingat po sa mga potential ng pagbaha just in case at magdala po ng pananggalang sa ulan. Pataas naman tayo ng Visayas, mula sa bandang katimugan ng Southern Visayas, mula sa bahagi nga po ng Siquijor, Bohol at Southern Leyte, mas magiging maulap pa rin tayo dyan. Asahan din ang mga ilang kalat-kalat ng mga light to some moderate rain showers, lalo na sa Southern Leyte. Pataas na yan ang bandang Baybay hanggang Tacloban, makakaranas kayo ng mga ilang light to some moderate rain showers kung kayo magdala po ng pananggalang sa ulan. Kabilang na rin ang bahagi ng Eastern Samar, mula dyan sa bahagi ng Borongan, pataas na ng bandang Northern Samar, magiging partly tumusitaw din tayo dyan. Bagamat kung titingnan natin sa pinaka-dark mode, at least medyo katamtaman ang bahagi nito ng Northern Samar at bandang Northeastern Samar. Kaya lang, anytime magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Well, kung pagbabasin natin heavy rain potential, ay ang heavy rain potential lamang na mataas dito sa bahagi lamang ng Mindanao. Sa may bandang Visayas, medyo hindi naman umaabot. So kung gagamitin natin ang pinakadetalye ng Doppler, ng satellite imagery, other gamit ng NOAA, makikita natin na may mga kalat-kalat tamang na pag-ulan ng iiral sa buong bahagi ng Eastern Samar at nabanggit na natin ang bahagi nga po ng Leyte. So sa bahagi ng Northern Leyte, makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan din, mga usually light drizzle rains lamang mula Tacloban, pataas na ng bandang San Isidro, kasama na nga po ang Biliran. Sa bandang Cebu naman, magiging maulap din ang inyong may papawrin dyan sa halos buong area ng Cebu. So magkaroon man ng mga isolated and scattered rain showers, typically mga light drizzle rains lamang ito. So medyo magdala pa rin kayo ng payong, kabilang na ang buong Negros region, lalo na sa may bandang Negros Oriental, ay mula sa bahagi ng bandang Dumaguete, pataas na yan ang bandang dito sa bandang Tayasan, sa halos buong silangan ng Negros Oriental ay magiging maulap at mga ilang light drizzle rains din ang iiral. Ganon din sa parte ng Negros Occidental, magiging maulap din ang inyong papawirin. Bagamat katamtaman ang inyong paligid mostly diyan sa bahagi, kabilang na ang paligid ng Mount Candaon, magiging moderate pero asahan pa rin ang mga light drizzle rains anytime. So mula Bacolod, pataas tayo ng bandang Cadiz, Sagay at Escalante sa hilagang parte na yan ng Negros region. Sa sakop pa rin ito ng Negros Occidental ay asahan pa rin ninyo ng mga mauulap at mga ilang isolated and scattered rain showers, lalo na sa hapon, maging sa gabi po yan. At pagtawid naman ng bandang Guimaras, papasok ng Panay Island mula Iloilo City, magiging katamtama naman ang inyong panahon dyan. Yan, mga moderate naman at medyo mas maaraw sa inyo dyan. Asahan lamang ang mga ilang scattered rain showers na may mga ilang pagtulog at pag-idlat anytime. Maglalaro lamang yung mga isolated scattered rain showers sa bahagi ng Panay Island.
So magdala pa rin ng payong, bagamat medyo mas katamtaman ang lagay at mga ilang parte tumusnikaw din ang iiral sa halos buong Panay Island. So hindi na natin masyado isa-isahin yan. Mula sa bahagi ng Southern Luzon, mula Masbate, pataas na, kasama na ang Romblon, Marinduque at dyan sa bandang Burias Island. Bagamat katamtaman din ang lagay ng panahon sa inyo, pero magiging partly cloudy to mostly cloudy rin ang ating maghapon at mga di inaasahang mga isolated and scattered light and some moderate rain showers. Siyempre, hindi ligtas ang pati ng Bicol Region mula Sorsogon, Legazpi hanggang dito na yan sa bandang Naga. And the rest ng Camarines Sur, magiging katamtaman pero maya-maya magiging mas maulap tayo dyan at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkidlat at pagkulog kabilang na ang bandang Catanduanes. So mauulap ang ating himpapuwid dyan kung ida-dark mode natin. Ayan. Mas maulap at may mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to some moderate rain showers ang iiral sa halos buong Kabikulan. Pataas na yan ang bandang Ragay, Sipokot at bago sa may bandang boundary ng Camarines Norte, magiging maulap din tayo dyan mula Dayet hanggang Kapalongga at dito sa may bandang boundary naman ng Quezon Province, magiging maulap din kayo at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulog. Sa bandang Mimaropa naman, magiging mas maulan ang dulo ng Puerto Princesa hanggang Balabac. Mostly, mga moderate and heavy rain showers po ang medyo iiral sa inyo dyan. So, ingat po sa mga pagbaha, lalo na dyan sa bahagi ng Nara, pababa na yan, ng Rizal, at dito sa pababa na nga po yan ng Batarasa hanggang Brooks Point, kasama na hanggang Balabac. Moderate to heavy rain and to some violent rain showers pong iiral sa inyo dyan. So ingat po sa mga pagbaha, huwag naman sana magkaroon ng biglaang pag-apaw ng tubig dyan dahil medyo delikado ata dyan sa paligid ng yan dahil marami daw pong mga buwaya. Siyempre, pag maulan, gustong-gusto ng mga buwaya yan, maulan. Magsisikalatan yan, so medyo alisto po sa mga kababayan natin, especially sa Brooks Point, Batarasa, hanggang Balabac area. Dito, marami daw buwaya dyan sa paligid na yan, kung di ako nagkakamali. So, alam naman ng mga kababayan natin sa Palawan kung alin ang mas marami ang mga buwaya, lalo na't maulan sa paligid ng yan. Mula sa bahagi ng Puerto Princesa, pataas na yan, ng bandang Puyo ay magiging katamtaman, pero mas mostly cloudy naman tayo at asahan ang mga kalat-kalat na mga ilang light to some moderate rain showers, kabilang na ang parte ng Mindoro. Lalo na sa may bandang Oriental Mindoro, nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga ilang isolated at kalat-kalat na mga pag-ulan din. Bagamat medyo nagmo-moderate sa may bandang Occidental Mindoro, pero hindi rin nawawala ang forecast. Then nasa 60% daw to 70% yung forecast na uulanin kayo sa may bandang Occidental Mindoro, lalo na sa may bandang Kalintaan, San Jose, at Magsaysay. So magdala pa rin ng payong kung medyo makulimlim na ang nagiging paligid ninyo. Mula Quezon Province, papasok naman ng buong Calabarzon area sa may bandang Luzon, ay magiging gloomy rin tayo dyan hanggang Metro Manila na yan, damay-damay na. Magiging overcast and gloomy din tayo at mga parte tumusikaw din magiging iiral at hindi mawawala ang mga light drizzle rain showers na iiral. So hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil napaka-gloomy ng paligid natin sa buong Calabarzon. Kasama na ang buong Laguna, mapa Batangas man yan, mapa Cavite, Imus o hanggang buong Metro Manila na yan o NCR. So, magkakaroon man ng mga ilang moderate na panahon, medyo umaaraw-araw naman sa ating minsan-minsan, pero nagiging maulap na maya-maya at nagiging very gloomy. At mula naman sa bahagi ng Central Luzon, pataas na mula sa bahagi ng San Fernando, Pampanga, and the rest ng Central Luzon, kabilang na ang Zambales, magiging party to sa mostly cloudy rin ng iiral. Pagkaroon man ng mga kalat-kalat na ulan, madalas ay mga ilang light drizzle rains lamang ang iiral, kasama na ang Tarlac, Pangasinan, at dyan sa bahagi ng Central Luzon, at kasama na ang Nueva Ecija, pataas na yan, ng Nueva Vizcaya, at mula sa bahagi ng Baguio, La Union, Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte sa may bandang Northwestern Luzon, bagamat kasama na ang mas malamig na panahon dahil nga po sa ating amihan, kasabay na rin ang maulap na hipapurin, so asahan na medyo mas mahamog ang paligid ninyo dyan. So, sa mga bumibiyahe, papunta ng Benguet, dahan-dahan lamang dahil halos zero visibility po tayo dyan. Ulap at napakamahamog ang paligid. Dito naman sa may bandang Nueva Vizcaya hanggang Ifugao, kasama na ilang bahagi sa may bandang pagitan ng Mountain Province hanggang Kalinga. At dito sa bahagi na Silangan mula Ilagan, kasama na ang buong Isabela, Quirino,
Aurora region, magiging mostly cloudy tayo dyan at asahan ng mga ilang light drizzle rains and some moderate na iiral kabilang na ang parte ng Tugigaraw Kalinga at Isabela. The rest naman ng Cagayan Valley sa paligid dito, magiging maulap din ang papawidin. Pero kasabay din ng malamig na simoy ng hangin, aasahan din na mas maulap sa inyo at asahan din ng mga ilang light drizzle rains o mahamog, yung parang wisik ng tubig ang madalas na iiral sa inyo dyan. So, uso po ang ubo, uminom po ng mainit, madalas na tubig dahil asahan po na magiging uso po sa inyo dyan ang ubo. Yan, yung allergic lalo na. So, alam na po natin ang gagawin. Kabilang na ang Apayao, pataas na po ng dulo ng Cagayan at yan sa bahagi ng Batanes Group of Islands, magiging gloomy rin tayo dyan kasabay ng mahamog na paligid. So, magkakaroon man ng medyo moderate na paligid ninyo dyan, medyo sumisikat-sikat ang araw, pero maya-maya nagiging overcast and gloomy rin tayo at nagiging mas maulap. Dahil sa concentration nga po ng ating amihan, kasabay po ng sumasalubong na istalis, so kapag nasasalubong ang init at lamig kasi, nagiging mahamog po ang paligid. So, yung mga allergic at mga mabilis ubuhin, medyo maging listo po tayo sa ating mga kalusugan. Dahil yung mga ganyang panahon, madalas yung baga natin ang inaatake. So, at least pataasin ang resistensya at uminom ng mainit. Huwag po masyadong uminom ng malamig na tubig o anumang cold liquids. Kumari, maiinit na inumin po ang ating iinumin. Lalo na sa malamig na lugar na yan, sa extreme Northern Luzon. So, generally lang buong bansa, magiging overcast and gloomy tayo mostly at mas maulap naman at mas maulan ang bahagi nga po ng Mindanao, lalo na sa may bandang silangan dahil nga po sa extension ng Intertropical Convergence Zone. So, kamustahin naman natin ang ginagamit ng computer-generated tropical cyclone sector? Well, inalista po ng aking tropical cyclone sector, yung listahan ni 28W. Yan, yung dating tinawag ni Pag-asa na Romina, wala na po sa listahan. So, normal na po at wala naman tayo ng nakikitaan na panibagong low pressure area so far at walang nadedetect maliban na lamang sa ibang lugar ng Southern Hemisphere. Ayan, ang dami po nila. So, kung sisilipin natin ang bahagi ng Southern Hemisphere, ang may mga bagyo, yan, depression, Invest 98 South, Invest 98 South, sa may bandang Indian Ocean din, meron. Sa may bandang India, bandang, malapit yata ito sa may bandang Sri Lanka, pero sakop ito ng India, sa may Chennai. Yun, sa Chennai mismo. Sa may bandang Chennai, India, may low pressure area. Yan, high probability na siya. At dito naman, malapit sa Madagascar, pero nasa dagat pa ito, C90 South pa rin. Maliban dyan, dito sa bahagi ng Westpac, wala naman tayo namamataan na anumang sama ng panahon so far, dahil inalis na nga po. Ito na yung huling track niya as tropical depression, si dating bagyong Romina. Yan. So, wala na siya. Inalis na siya. Kung titingnan natin yung pinaka-floating satellite imagery, medyo may mga konting puyo na lamang siya nakikitaan dito, yung low-level convection. Kaya lang, wala na. Dispersed na yan dahil hindi na niya kakayanin yung lamig dito sa paligid kung saan dumadaloy po ang northeast monsoon. So, yung northeast monsoon, babangga sa kanya dyan. Hindi na niya kakayanin magtuloy-tuloy pa paglapit dito sa pinaka-boundary nga po ng sakop pa rin niya ng Vietnam. So, pag boundary niya dyan ay madidisperse na rin yan. Wala na, napakahilaw na po ng kanyang low-level convection. Pero medyo organized pa, medyo organized pa ng konti yung kanyang low level. Pero yung upper low, wala na. Hindi na siya nakakapag-generate pa ng energy. Yung low level convection na lamang. So, wala po tayong minabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung titingnan natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, baka sakali lang mayroong mabuo dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala sa mga computer models ng GFS, wala po, embedded pa rin ang Intertropical Convergence Zone hanggang sa dispiras na yan ng New Year. At wala naman sa ECMWF ay ganun din, halos embedded lang ng ITCC, so patuloy pa rin magpapaulan sa bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi pa rin ng silangan ng Luzon area dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng shellline natin yan. Hanggang sa dispiras na ng bagong taon so yung mga pag-ulan, magpapatuloy pa rin yan mga folks. Kay Nabjam, ganun din. Pero dito, merong yung surface track, naging low pressure area siya.
So aggressive yung forecast niya. Pagtawid niya din sa may bandang Palawan bago mag-disperas ng New Year, magiging low pressure area pa siya. Ayan. So tingnan natin kung magiging significant dahil malayo naman sa forecast ni SMWF. So hindi pa significant yan na mataas ang confidence na tuloy ang magiging isang aktibong low pressure area yung surface trough dito sa may bandang Mindanao. Sa ngayon, trough pa lamang siya na embedded ng ITCC. Mula naman sa global spectral model ay yung flow ng ITCC masyadong mababa. Nandito siya sa may bandang Hilera. And then pagdating ng bandang Mindanao, medyo nag-bounce siya. Yan. Medyo nag-bounce. Kaya yung trough umaabot dito dahil mayroong low pressure area dito. Bumababa yung atmospheric pressure. Pero hindi pa siya aggressive o aktibong low pressure area sa surface lamang dyan. Bumababa lang masyado yung atmospheric pressure. Kaya nagdudulot po ng mga pag-ulan sa area na yan. Pero hindi pa masyado halata sa mean sea level pressure. Pagbabasa natin, nasa 1,008 hectopascals pa lamang ang pinakamababa nito. So magpapatuloy lamang ang mga pag-ulan dito sa bahagi pa rin ng Mindanao hanggang sa magbabagong taon na yan, ha? So, medyo mamalasin kung aabutan ng hating gabi during magpapaputok. So, just in case alam niyo uulanin kayo ng sunod-sunod, agahan na lang ninyo siguro gamitin yung mga paputok siguro. Kung ano yung oras na walang ulan. Kasi expected yan, magbabagong taon, medyo maulan. Base na sa ating West Pacific Basin, kitang-kita naman yung malawak na surface trough at nanatili pa rin nasa around 50% to 60% yung anomaly niya. Mataas yung anomaly niya. Kailang yung possible niya na maging aktibong low pressure area o maging bagyo, napakaliit pa. Hindi pa talaga nakikita. Napaka-shallow niya. Yan. So, with the next 24 hours, maka-apekto yan sa halos buong Mindanao. So, asahan po, mga pag-ulan po ha. Yan, within 48-hour period. Yan, mataas yung anomaly niya. Oh. So, asahan po, yung embedded ng Intertropical Convergence Zone, kasabay ng medyo pagbaba ng atmospheric pressure, magbubunsod po yan ng malawak ang ulan sa bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan yan hanggang magbagong taon na. So, yun lang ang medyo bad news sa mga magpapaputok o magpapakwitis sa disperas. Well, hopefully, pagdating ng disperas, medyo kumakalma po yung ulan ha. Pero dahil mataas po yung concentration ng ITCC sa inyo, sa Mindanao, lalo na sa may bandang Davao region, kaya asahan po ang mas maulan sa inyo dyan. Hindi masyado sa amin sa Luzon area. Sa ulat Indol, so far, wala naman tayong namamataan na malakas na sa pagyanig. Medyo tahimik naman ang ating seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa data feed ni P-Box. Wala rin masyado na mga pagyanig. Kahapon, medyo marami-rami ang naging pagyanig kahapon, ha? Probably siguro dahil maraming nagpapaputok din, so nagkakaroon ng mga ilang minor detection sa mga short period seismometers ni P-Box. Pero ngayon ay wala naman tayo na-detect na o walang recorded na magnitude 4.0 pero mga minor earthquakes ito. Since wala tayong report kahapon, bilangin natin ang total earthquakes natin ngayong araw. So kasama kahapon yan kung ilang total earthquakes. Kung titingnan natin yung month of December na, ilang araw na lang, 6 na araw na lang, bago magbagong taon. So, tingnan po natin, at least may 6 days pa tayo para makita ang pinaka-total ng earthquakes natin. Nasa total of 765 earthquakes na po tayo. 724 dito sa magnitude 2.0 pataas, 37 sa magnitude 4.0 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So, humahabol pa. Mukhang aabot pa ata ito ng 1,000. Well, tingnan natin. May 6 days pa po. Tingnan natin kung makakahabol pa sa at least 1,000. Dahil kung ibabalik natin yung last November, yan, ang unang record ng month of November, nasa total of 849 ang total earthquakes. Tingnan natin kung malalagpasan niya. May 6 days pa bago magbagong taon. And then, sa unang araw ng January 2025 ay ipopost natin yung pinaka-total earthquakes ng buong taon ng 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, December 26, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, December 26, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit nga anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na ninasama ngayong araw. Since typical lang naman ang weather natin, since madalas mas malamig ang magiging mararanasan natin dito sa bahagi ng Luzon at maulan naman sa bahagi naman ng Mindanao. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-data events mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.